Ano kaya ang problema ng ating Philippine National Police? Kaya ako binabanggit ang PNP kasi yan ang mas malaki, mas maraming manpower or mga tauhan kumpara sa NBI. Pero kasama rin ang NBI dyan na ating pinagtatakhan kung bakit hirap na hirap silang manghuli ng mga may warrant of arrest. Okay? Pero bago yung warrant of arrest, ito muna ang pag-usapan natin. Tungkol po sa mga di umano'y mga baril. Kasi alam po ninyo, hindi po ganong kadali magkabaril. Hindi rin ganong kadali makakuha ng LTAP license, firearms license, PTC at kung ano-ano sa Campo Crame. Napakarami pong pinagdadaanan. May mga interview at kung ano-ano pang mga dokumento na kailangan mong i-produce para ma-justify mo na kailangan mo ng baril. Pero may mga taong nakakakuha ng marami mga baril. Pero ang tanong kapag ka bang may problema, di ba dapat kinakansela yan? Di ba dapat kinukumpiska yan para hindi magamit laban sa mga otoridad, hindi magamit sa posibleng maling paggagamitan? Ang tinutukoy ko po ay itong panawagan ni Senador Risa Hontiveros sa PNP. Nakansilahin na ang mga baril ni Apollo Kibuloy. Inamin ng PNP na lisensyado yung mga baril ni Kibuloy. At nagsabing hindi siya magpapahuli ng buhay. Ibig sabihin yan, pwede niyang gamitin yung baril, pwede niyang gamitin ang kanyang mga tauhan at gamitin yung armas na yan na binigyan ng lisensya ng PNP. Pagkatapos gagamitin sa ganitong sitwasyon, di ba mali yan? Di ba hindi yan tama? Ay ultimong pagkansela ng firearms license, napakabagal ng PNP. Hindi magawa ng PNP until now. Bakit? Ganun bang ang ka-impluensya si Kibuloy sa ating PNP? Ganun ba ang dapat na malaman ng taong bayan? Ma-impluensyahan sila ng mga taong may kakayanan sa maraming aspeto kapag pera at koneksyon ang pinag-uusapan. Anong mangyayari sa bayan natin pagka ganito? May warrant of arrest, hindi nyo maaresto. May mga baril, hindi nyo makancel ang lisensya. May mga baril, hindi nyo makumpiska. Ay paano lang pag nag-operate kayo? Baka yan ang makadisgrasya sa inyo. Di ba dapat pagka may ganyang warrant of arrest na posible, hindi ko sinasabing gagamitin, sinasabi ko lang posible na magamit yung baril, di ba dapat yan ang inuunang kumpiskahin at tanggalin ang lisensya para makontrol ang sitwasyon? Wala tayong narinig sa PNP. Pag nagpe-press conference, sabi nila, hinahanap nila. Hindi daw ganun kadaling makita. Alam nyo, sinusweldohan ng mamamayang Pilipino ang PNP. Nandyan ang intelligence fund, nandyan ang confidential fund, nandyan ang lahat ng resources at manpower. Isang tao, isang grupong hindi naman ganun kalaki, nahihirapan silang hulihin at papanagutin, harap sa korte. Court order yan, hindi naman ho yan chismisan lang o kwentuhan lang. Order ng court dahil parte yan ng proseso sa paghahanap ng katarungan. Lahat sila biktima ng katarungan. Yung di umano'y biktima, naghahanap ng justisya. Yung suspect o akusado, naghahanap din ng justisya. Pero dapat nakokontrol. Halos isang buwan na po ang warrant of arrest galing sa Senado, walang nangyayari. Halos mag-iisang buwan na rin ang galing sa mga korte sa warrant of arrest sa kasong sexual abuse at saka po qualified trafficking. Yan po yung mga kinakaharap na kaso. Di ba? Ultimo yung mga ibang kasama nawawala na rin. So, ayun po. Paano magtitiwala ang taong bayan na mga simpleng mamamayan sa ating kapulisan kung ganito? Nasaan ba ang reforma? Sa tuwing magpapalit ng PNP, pinapangako ang reforma. Ilang taon at dekada na nagre-reforma sa ating kapulisan. Ultimo sa pagpapatupad ng batas, nahihirapan sila at hindi may paliwanag kung ano ang dahilan. Isipin mo ang report, sinasabi ni Senador Hontiveros, may mga baril, may private army. Di ba pagka ganyan, dapat yan
Prevention ang ginagawa, makontrol yung armas, makontrol yung mga pwedeng maging kasangkapan sa pagpapatupad ng batas ng ating mga otoridad. Nako, nakakahiya tayo. Sa ibang bansa, hindi pwede yan. Sa malalaking mga bansa, pag may warrant of arrest at alam nila kung saan nandudong lugar, hindi natitigilan at di nahuhuli. Kahit malaking tao pa yan. Nag-ooperate ang FBI or police kung saan man. By land, by sea, at by air. May mga chopper silang ginagawa. Dito sa atin, wala talaga eh. Ewan ko kung kailan tayo. Pero ang problema, kaya nakakadismaya at nakakalungkot, tuloy-tuloy po ang gastos. Tuloy-tuloy ang pagbabayad natin ng buwis. Lahat ng atin binibili, may tax para sa gobyerno, para magamit sa operasyon ng gobyerno, sa lahat ng gastusin, pati sweldo, pati intelligence at confidential fund para sa ganyang klaseng operasyon. Pero hindi nila maibalik sa lalong madaling panahon yung pagsisikap ng taong bayang makatulong sa gobyerno sa magitan ng pagbabayad ng buwis para magkapera ang gobyerno at gagamitin nila. Ang sukli lang dyan matinong serbisyo, maayos na serbisyo, ipatupad ang batas kahit kanino, no one is above the law. Hindi ho natin naramdaman until now. Inuulit ko, huwag kayo magagalit, hindi pa ho guilty yan. Akusado pa lang, parte ng proseso, hirap na kayo. Di pa paano yan pag napatunayan guilty? Halimbawa, mag-guilty yan sa paglilitis ng kaso at napatunayan na. Hindi lalong mahirap hanapin yan. Ito nga, suspect pa lang, akusado pa lang. Hindi na ho mai-produce ng ating mga otoridad. Kayo sa NBI, kasama kayo rito. Bakit hindi nyo magawa? Nako, General Marvel, PNP Chief, maraming problema sa departamento mo. Yung kabagalan, kakulangan ng aksyon, o kung anong mga dahilan kung bakit hindi nyo magawa, hindi yan naintindihan ng taong bayan. Yung kay Bantag, 1 taon nang may warrant of arrest. Yung kasamahan niya nakasamahan niyang may warrant of arrest, nakamatayan na yung warrant of arrest. Ha? Iyan nga si Tebes napakaraming kaso, nakatakas pa ng bansa. Diba? Yun sa ibang bansa pa nahuli. Dito hindi. Diba? Ang dami pong challenge Diba? Ang dami pong pagkukulang. Huwag kayong mapipikon mga alagad ng batas. Kasi hindi po masamang magtanong ang taong bayan. Madismaya ang taong bayan base sa inyong ginagawa at performance. Diba? Naiisip na tuloy na pinagtatakpan, hinahanap mga ba talaga? O talaga hong pinababayaan lang nyo at paisi-isi na lang? Wow! Ang lupit, So, anyway, huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi lahat ganyan. Siguro may mga pulis pa rin at mga NBI pa rin matitino, magagaling at gagawin ang kailang trabaho. So, ayan po yung mga pinag-uusapan nating ito naman ay hindi ho fake news o kailangan lang ma-update at kailangan lang po ay ma-challenge ang mga otoridad kung gaano sila kaseryoso sa trabaho para naman matuwa ang mamamayang Pilipino.